ating lahat. Ako po si Joseph Baybay ay makikipagpanayam sa aking ina tungkol sa mga tradisyon at kagawiang panlipunan noon at ngayon. Una, ang panliligaw. Ano ang pinagkaiba noon at sa ngayon? Pangalawa, edukasyon. Pangatlo, pagsulat. Pang-apat, pagsukat at panghuli tungkol sa awit at sayaw. Mama, ano po ang pagkaiba ng tradisyon at kagawiang panlipunan noon at ngayon? Una, panliligaw. Ang pinagkaiba ng mga kagawian noon kaysa ngayon ng panliligaw, kung noong unang panahon, ang mga lalaki ay napunta sa bahay ng babae na nahaharana at kinakausap din ng mga magulang ng babae bilang tanda ng pagrespeto at nagdadala rin sila ng mga bulaklak or pagkain binibigay sa magulang or sa babae. Kasi unang-una, nililigawan muna nila yung mga magulang bago yung babae. Tapos ngayon, ang panliligaw ay marami na paraan tulad ng paggamit ng iba't ibang teknolohiya, computer, telepono, nakakapag-chat na, nakakapag-video call na, or tawag. Yun ang pinagkaiba noon at sa ngayon. Pangalawa, edukasyon. Ang edukasyon, noong unang panahon, wala pang mga sapat na paaralan. Kumbaga, noong unang panahon ay kahit saan na lang sila napwesto para mag-aral. At ngayon, marami na. Meron ng mga gusali na paaralan na nagagamit. At kung noon, ang pag-aaral ay napakahirap talaga. Kasi kumbaga, libro lang ang ginagamit noon. Ngayon, marami. Teknolohiya din. Tulad ng computer. Nakapag-research na din sa Google. Kung noon, library, napunta pa sa library. At mano-mano sa paghahanap ng mga assignment sa pamamagitan ng mga dictionary or encyclopedia, iba't ibang uri ng libro. Ngayon, madali na lang, gumagamit na tayo ng internet para makapag-research ng mga assignment or anumang bagay na hirap tayong intindihin sa klase, nakikita agad natin sa Google, sa pag-search sa Google through internet. Pangatlo, pagsulat. Maraming pinagkaiba ng pagsulat noon at sa ngayon. Dati, nung unang panahon, gumagamit sila ng bato, nagsusulat sila sa bato, at dumaan ng mga panahon, naging na rin sa papel, lapis at papel, tapos pisara at chalk. Tapos ngayong panahon, gumagamit na rin tayo ng whiteboard, pentel pen, marker, at tablet, computer. Ganun na ngayong panahon. Pang-apat, pagsukat. Pagsukat. Noong unang panahon, ang ginagamit nilang panukat, kamay, at yung ganta, alam mo yung ganta, yung gawa sa kahoy na ginagamit nilang panukat sa bigas o sa mga palay. Ngayon, marami na. Meron na tayong measuring cup na ginagamit para sa bigas, panukat sa bigas, at mga kiluhan, at mga ruler, tape measure. Madami na ngayong panahon na pwedeng magamit na panukat. Panghuli, awit at sayaw. Yung pinagkaiba ng awit at sayaw noong unang panahon at sa ngayon ay kung noong unang panahon na gagamit pa ng mga tao yung pagsasayaw ng tinikling, karinyosa at yung mga latik. Sa ngayon kasi madami na nauusong hip-hop, tsaka pop dance. Tsaka lalo na ngayong panahon, nauso na rin yung mga sayaw na kumbaga trending sa mga bata ngayon na kasi naglabasan na yung mga K-pop girl, tsaka SB19. Ngayon, noong unang panahon, kumbaga, mga tradisyon lang talaga yung pagsayaw ng mga
na ituro ng mga ninuno sa atin, gaya na lang ng mga nakabarot sayal sa pagsasayaw, sa tinikling, at sa karinyosa. Ngayon, iba't ibang damit na rin ang ginagamit sa pagsasayaw at sa pagkanta. At kung noong unang panahon, gumagamit din tayo ng mga manmanong instrumento na gawa sa kawayan para sa pagsasayaw at sa pag-aawit. Sa ngayon, kumbaga mas madami na rin mga teknolohiya na ginagamit sa mga instrument, di kuryente na. At ngayon, pwede ka na rin gumamit ng YouTube. Kung noong unang panahon kasi, hindi na naabutan yung tape or plaka na ginagamit noon na mag-music. Ngayon, madali na lang. Mag-search ka lang sa YouTube or Google na gusto mong music na itutugtog. Matutugtog mo na. Noon, mano-mano talaga. Nire-record siya sa plaka para magkaroon ng music. Kumbaga ngayon, madali na lahat.